Sa pong mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating pong lahat. Muli ay narito ang inyong pong kapatid upang ibahagi sa inyo ang mabuting balita. Sa sandali sa pagkakataon po ito, bago po ang lahat, bago po ang ating pagninilay, tayo po muna ay lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin upang maging matagumpay ang pagninilay na ito ng mabuting balita ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at ikaw ay aming kong pinasasalamatan sa isang napakagandang pagkakataon at panahon na muli niyo pong ibinigay sa amin sa araw po na ito. Salamat po Panginoon sa biyaya ng buhay, kalakasan at kalusugan, pag-iingat na patuloy mo pong ipinagkakalob sa amin. Ganoon na rin o Diyos ang patuloy na inyong pong pagkakaloob sa mga pangangailangan naming material at pinansyal upang matugunan ang pangangailangan ng aming paglilingkod at ganoon na rin ang pangangailangan ng aming pamilya. O Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nagbabago magpakailanman, loobin mo na sa araw po nito, sa muli po namin paglapit, dalangin po namin, pagkaloob mo ang kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Ama, pakalinisin niyo po kami sa araw po nito, lalong-lalo na po sa sandaling ito, Diyos, na muli po ay amin po mapagsasaluhan ang iyong mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran, habag, Panginoon, na patuloy mo pong ibinubuhos sa amin. At sa mga sandaling ito, hinihiling na po namin ang iyong banal na Espiritu upang pangunahan po ang pagninilay po na ito ng iyong mabuting balita. Ang dalangin po namin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus ay pagkaloob po sa amin ang biyaya ng pagninilay na ito. Sa inyo, Diyos, ang lahat ng papuri at parangal sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen at Amen. So muli po, sa mabiyayang araw po sa ating pong lahat, my dear brothers and sisters. At sa sandali pong ito, tayo po ay magbasa sa mabuting balita na magiging paksa po natin sa araw po na ito ng pagninilay. Ang mabuting balita ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kabanata ay 26, ang talata po ay 1, ang talata po ay 36, Matthew chapter 26 verse 36 hanggang sa mga sumusunod na talata. Nanalangin si Jesus sa Getsemani. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag ni Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipag-uyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kayo isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin o pagwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya ulit ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin.
At iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa atin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, so yan po ang mabuting balita. Nasa araw po nito ay aking po babahagi po sa inyo, mga brothers and sisters in Christ, sa lahat po ng nakikinig sa mga sandali at sa pagkakaroon po nito. So, ang mabuting balita na ating pong binasa ay isa sa mga bahagi ng gospel po natin sa darating na linggo, sapagkat sa araw po ng linggo ay ipagdiriwang po natin ang linggo ng Paraspas, no? At actually po dalawa yung Sunday gospel, pero ito po yung gusto kong i-share sa inyo, mga kapatid. Dito po ay patungkol na nga sa agony ng ating pong Panginoong Hesukristo. Okay, so mainam siguro i-define po muna natin kung ano ang ibig sabihin ng agony. Ang ibig sabihin po ng agony, ito po ay nagre-refer sa extreme, intense physical or mental pain, okay? Suffering or torment. Yan ang ibig sabihin po ng agony. Ibig sabihin po, kapag sinabing extreme, ay talagang hindi siya normal, no? Hindi siya normal na karanasan, kundi ito po ay talagang yung pong suffering na talagang grabe, no? Talagang matindi ang paghihirap. Ang sabi nga ay torment, yung parang torture na rin po ito, no? Parang torture ang ibig sabihin. So kapag nakakabalita tayo ng mga pinatay, pasensya na po kayo sa example ko, yung di ba, may mga terms tayo minsan na kapag naririnig natin yung salitang tinorture siya, alam na natin na ang dulo nito, yung kamatayan ng isang tao, ay masyadong pinahirapan. So, itong ebanghelyo po natin, napamagatang The Agony of Jesus, sapagkat dito po sa bahaging ito ng mabuting balita ay ipinapakita po ni San Mateo sa atin ang hirap na dinanas ng ating pong Panginoon Jesus habang siya po ay nasa Garden of Gethsemane. At yung paghihirap po na yun ay paghihirap ng kalooban, yung suffering na ito, yung intense na paghihirap ng ating pong Panginoon Jesus, intense physical or yung pain, hindi ito labas kundi nanggaling ito sa loob, mga kapatid. So, grabe yung kanyang naranasan dahil ang sabi nga po ng mga salita ng Panginoon ay ang ating Panginoon Jesus ay pinagpawisan ng dugo, na kung saan ito ay nagsisimbolo doon na nga sa hirap na kanyang nararanasan sa kanyang kalooban. Okay? So, in connection po doon sa tinatawag po natin na agony of the Lord Jesus, ito po ay nangyari sa Garden of Gethsemane. Okay? At para po sa inyo pong kaalaman, ang Garden of Gethsemane, mga brothers and sisters, ang ibig sabihin po nito sa Hebreo na pakahulugan ay oil press, no? So, dito po sa Gethsemane ay makikita po natin sa gitna nito, mga kapatid, sa gitna ng Garden of Gethsemane, yung pisaan ng ubas o ng mga olibo, ganyan. At para po lumabas yung katas o yung langis, ay talagang pinepress po siya masyado para lumabas yung langis nito, mga brothers and sisters. So yung kapag sinabing oil press, pinipisil siya, pinepress down siya para lumabas yung oil na ine-expect sa kanya. So ganun niya i-describe yung karanasan ng ating pong Panginoong Jesus habang siya po ay nasa Garden of Gethsemane. Para siyang olibo
na kung saan ay pinipress po siya. Talagang grabe yung hirap na dinanas ang ating pong Panginoon Jesus. Dahil yun na nga mga kapatid, umabot pa ito hanggang sa siya'y pagpawisan na nga ng dugo. So, matinding challenge po yun actually. Kasi sabi ng ebanghelyo na binasa po natin ay, Ama, kung maaari lang po ay ilayo nyo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ibig sabihin po talaga, ramdam ng Panginoon yung hirap. So, syempre, bilang tao na nakakaramdam ng hirap din mga kapatid, talagang dumating siya sa punto na talaga namang nanalangin siya sa Ama na kung maaari nga ay wag sa kanya o hindi sa ganung paraan ilayo ang saro ng paghihirap, no? Pero hindi po yung kagustuhan niya ang nangyari o natuloy. Hindi siya napagbigyan doon sa kanyang kahilingan sapagkat syempre alam naman po natin na ang tanging paraan lamang ng Diyos para ang kanyang bayan, ang mga tao ay matubos sa kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay. Kaya salamat po Panginoong Jesus sa pag-aalay mo ng iyong buhay. Talaga naman na ipinakita mo sa amin kung gaano mo po pinahahalagahan ng bawat isa. Pagamat dami kaming mga pagkukulang, Panginoon, ay nagawa mo pa rin ialay ang iyong buhay para sa amin. Hallelujah. So, tatlong bagay pong gusto kong i-share. Paano po napagtagumpayan ng Panginoon Jesus ang kanyang agony, yung kanyang pong paghihirap. So, nang una po mga kapatid ay yung pong lugar na kung saan kinaroroonan ng ating Panginoon Jesus ay napakalaki po yung role nito doon sa pagtatagumpay ng Panginoon. Kasi sa aking pong pagsasaliksik, ang Garden of Gethsemane is a sacred site or a sacred place. Yan, Garden of Gethsemane. So, anong ipinapakita po ng ebanghelyo po natin? When you are suffering ng experiencing paghihirap, sabihin na natin mga problema, pagsubok sa buhay, anumang laban mo sa buhay. Katulad ng Panginoon Jesus, brothers and sisters in Christ, pinili po niyang pumunta sa tinatawag po natin na Gethsemane. Ibig sabihin po, ito ay sacred place. So, anong ibig sabihin nito? If you really want to overcome those trials, sufferings, mga kapatid, sabi ng Biblia, pumunta ka sa isang lugar na kung saan sacred place at yun yung mga bagay na kakailanganin mo upang magtagumpay sa anumang mga hamon sa buhay. So sa sacred place, ano ba ang ginawa ng ating pong Panginoon Jesus? Siyempre, nanalangin, nagpuri sa Ama. Siyempre kapag nasa Garden of Gethsemane, sinasabi po natin na sacred place, naroon ng presence ng Panginoon. Okay? So, if you are experiencing troubles and sufferings, go to your sacred place. At yan ay walang iba kundi ang lugar na kung saan ikaw ay mananalangin, magpupuri at damhin ang presensya ng Panginoon. That's the first secret upang magtagumpay tayo sa anumang mga hamon sa ating pong mga buhay. May tiisin ka ba? May problema ka? Manalangin ka. Idulog mo sa Panginoon. Ipaabot mo sa Ama. May pasanin ka ba? May pagsubok ka? Magpuri ka sa Panginoon.
That's the best thing to do. Magpuri. In fact, sabi po ng Bible, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Maganda man o pangit ang nararanasan mo sa araw na ito, be thankful to God. Yung sabi niya, in everything, give thanks to God. Magpuri sa Panginoon. May pasanin ka, Lord. Salamat sa pasanin po ito. Amen. At ganun din po yung presence ng Panginoon. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. Kung may pasanin tayo, may mga pagsubok tayo, mas lalo po natin hanapin ang presensya ng Diyos sapagkat yun ang magdadala sa atin ng tagumpay. That's your sacred place. Amen. Diba? Kung may mga pagsubok tayo, walang ibang makakatulong sa atin kundi si Lord. Kaya kapag may mga tiisin tayo, ito ang unang-una natin gagawin, pumunta tayo sa ating sacred place na kung saan doon ay malaya tayong makapanalangin, makapagpuri, at damhin ang presensya ng Panginoon. And pangalawa ay yung supplication. Maliban doon sa pumunta sa sacred place. Siyempre, kapag sinabing supplication, mga brothers and sisters in Christ, walang humpay na pananalangin. Dahil dito sa Ebanghelyo na binasa po natin, kung napansin niyo po yung mga salita na binanggit sa Ebanghelyong ito, ang Panginoong Jesus, kitang-kita naman po yung kanyang buhay panalangin, mga brothers and sisters in Christ. Nananalangin pa po ba tayo, mga kapatid? Yan ang pinakamaganda sa lahat. Pag sinabi pong supplication, ito yung earnest desire. Ibig sabihin po na ginugusto mo na magtagumpay. At ito ay hinihiling natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin, paghingi at paglapit sa ating pong Panginoon. Ito po talagang pinapakita sa atin Panginoong Jesus sa tuwing pagkatapos na siya po ay manalangin, di ba? Ini-encourage niya yung kanyang mga alagad na manalangin naman kayo. Lagi na lang kayong natutulog, lagi na lang kayong nasa trabaho, wala na kayong panahon para sa akin. Manalangin naman kayo, di ba? Sabi ng Panginoon pa nga dyan na hindi nyo ba ako kayang samahan kahit isang oras man lang. Makipagpuyat naman kayo at manalangin. Yung ang ganun mga salita ng ating pong Panginoon Jesus. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? May pasanin ka ba? May hirap kang nararamdaman? Idulog mo sa Panginoon. Panalangin mo sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon. At ang pangako ng Diyos ay walang nabibigo na sa Kanya ay lumalapit. So yun yung salita ng Panginoon na atin pong pinagyayaman ngayon, mga brothers and sisters in Christ. Ano mang hirap na nasa atin, dulog natin sa Kanya. Ilapit natin sa ating Panginoon dahil tunay ang sabi po ng isang awitin, walang araw o panahon na tayo'y pinabayaan ng Panginoon. Ba? Okay, so yan po. Pangatlo, mga kapatid, ay yung submission ng Panginoong Jesus. Na-overcome ng Panginoong Jesus yung tinatawag po natin na paghihirap, yung agony na kanya pong naranasan sa pamamagitan ng pagsuko at pag-aalay ng buhay sa ating pong dakilang Yahweh El Shaddai. Amen, yung kanyang submission. Do hiniling naman talaga ng Panginoon na kung maaari, Ama, ay ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero muli pong dumulog ang ating Panginoong Jesucristo at ang sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod. Mga kapatid, no? Talaga namang nakita natin yung kababaang loob ng ating pong Panginoong Jesus na sumunod
sa kalooban ng Ama hanggang kamatayan po talaga. Sinuko niya, hindi na niya ipinagpilitan yung kanyang sarili. Hindi na niya ipinagpilitan yung kanyang nararamdaman. Hindi na niya ipinagpilitan yung kanyang emotion, yung feeling. Talagang tinanggap po niya ng buong-buo yung paglilingkod na ito sa ating pong dakilang El Shaddai. So yung pagsuko ng buhay, nag-surrender po ang Panginoon, mga brothers and sisters in Christ. So, submission. The other term for submission nga po ay surrender. Diba? Sinurrender niya yung kanyang buhay sa ating pong dakilang El Shaddai, yung kanyang kalooban. Yun ang pinakamahirap kasi na gawin yung isuko mo yung will mo, mga kapatid. Yung isuko mo yung will mo, yun ang pinakamahirap sa lahat na mapagtagumpayan. Pero bagamat mahirap, si Jesus mismo na ating Panginoon ay nag-iwan sa atin ng isang halimbawa na dapat natin tularan, na kahit siya ay anak ng Diyos, kahit siya ay nagtaglay at sinamahan ng Holy Spirit at naging matagumpay sa kanyang hayo, sa kanyang misyon, mga kapatid, sinuko pa rin niya lahat sa Panginoon. Amen. Kaya kung ano man ang ating mga agony sa buhay, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. So better yet, ialay natin sa Panginoon ang ating pong mga pasaning at paghihirap sa buhay. Naalala ko ulit yung kwento patungkol po sa isang anak na kung saan itinutulak po niya yung isang malaking bagay. Talagang dalawang kamay, tinutulak niya ganun. So, at habang ginagawa po yun ng anak, pinagmamasdan lang po siya ng ama, pinapanood siya ng ama. Talagang ginagawa ng anak na alisin o ilayo sa lugar na kinalalagyan ng malaking bagay. Pero ginawa na niya lahat, hindi pa rin po siya nagtagumpay. Hirap na po siya, pinagpapawisan na siya. Talagang makikita mo yung kanyang pagpupursige hanggang sa napansin niyang pinapanood lang siya ng kanyang ama. Ang sabi niya, pinapanood niyo lang po ako dyan, sabi ganun. Di niyo po ba ako nakikita, hirap na akong itulak ang bagay na ito, pero nandyan lang po kayo, nakatanaw sa akin, pinapanood niyo lang ako habang hirap na ako, sabi ganun. Sabi naman ng tatay, anak, akala ko kaya mo kasi hindi mo pa naman ako tinatawag para tulungan kita. So, anong ibig sabihin ng mga kapatid? Hirap na tayo, akala natin, kaya natin. Amen? Pero yun pala ay pride na lang natin. Hindi natin maamin na hindi talaga natin kaya ang ating mga pasanin sa buhay. At importante rin na tawagin natin ang Panginoon. Doon niya kasi makikita kung kailangan natin ang tulong niya, di ba? Kasi ang Panginoon naman hindi basta-basta nakikialam. Okay. So, kaya nga sinabi ng Bible, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan sa inyong pasanin, kayo pagpapahinga. Tama, di ba? Matthew chapter 11 verse 28. Ibig sabihin nun ay part natin na tumawag sa Diyos, ilapit sa Kanya ang anumang ating mga pasanin, aguni sa buhay. At natitiyak natin na kapag sinuko natin sa Panginoon ang lahat ng ating paghihirap, ang Diyos ay handa para tayo ay tulungan, talingain sa lahat ng ating mga pasanin sa buhay. So brothers and sisters in Christ, the agony of Jesus ay nag-iiwan sa atin ng isang aral na kung saan itinuturo sa atin anumang hirap at pasakit na meron tayo, kaya natin itong mapagtagumpayan kapag
ipinagkatiwala po natin sa Diyos ang mga ito. Kapag inamin na natin na hindi na natin kaya at siyang paglapit natin sa Panginoon, tutulungan tayo ng Ama sa anumang mga pasakit, mahirap na ating nararanasan. Tayo po ay manalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Nakilang Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa mabuting balita na kung saan pinahayag mo po sa amin sa araw po na ito, the agony of Jesus, ang paghihirap ng Panginoong Hesus sa Garden of Gethsemane, na kung saan ito, O Diyos, ay nag-iiwan sa amin ang aral na anumang hirap, pasanin, pagsubok, problema na mayroon kami sa mga sandaling ito, lahat ng ito ay may solusyon. Kung lamang aming tutularan ang aral na iniwan sa amin ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa pribilehyo na ito na mapakinggan ng iyong mabuting balita na nagtuturo sa amin upang amin nga pong mapagtagumpayan at malampasan ang mga hamon na ito sa amin pong paglilingkod. Yahweh El Shaddai, sa sandaling ito ay patuloy po kami dumudulog sa inyo sapagkat tunay nga po, Panginoon, na walang ibang makakatulong sa amin kundi ikaw lamang. Hindi po namin kayang lagpasan ang anumang mga challenges sa buhay po namin kung hindi niyo po kami sasamahan at tutulungan. Kaya, Panginoon, sinusuko po namin ang aming buhay sa inyo. Sinusuko po namin sa inyo ang lahat ng mga hirap, tiisin, pasakit, mga pagsubok, suliranin, karamdaman na hanggang ngayon ay hindi gumagaling. Sa inyo po namin lahat ipinagkakatiwala, Panginoon. At sa sandaling ito, Diyos, hinihiling po namin na tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapaglabanan at mapagtagumpayan ang lahat ng ito upang kami po, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na makapaglingkod sa inyo. Yahweh El Shaddai, salamat po, Panginoon, at inaangkin po namin ang masagana mong biyaya, masagana mong pagpapala, tulong na nanggagaling sa inyo upang mapagtagumpayan po namin ang lahat ng mga pasanin na mayroon po kami sa sandaling ito. Salamat po, Yahweh El Shaddai, at minsan pa, pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na kung saan naging dahilan upang maihayag muli sa araw na ito ang iyong mga salita. Palain mo po ang Garces family, ang Aviva family, Panginoon. Yahweh El Shaddai, pagpalain mo po sila na patuloy na nagiging instrumento upang ang iyong mabuting balita nga po ay mapakinggan sa pamamagitan ng recording na ito. Pagpalain mo nga sila, Panginoon, magmula kay Sister Stella hanggang sa kanya mga apo. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, samahan niyo po sila, manatiling malakas at malusog lagi ang kanila pong pangangatawan. Minsan pa, Panginoon, pagpalain mo po ang sandaling ito, ang araw na ito na kung saan ay patuloy, O Diyos, na maglilingkod ang iyong pong mga anak. Dalangin po namin na samahan niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, at ang lahat ng ito'y inaangkin po namin, pinasasalamatan ang tagumpay na ipinagkaloob mo na sa ngalan ng aming Panginoon Kristo, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So maraming salamat po at tayo po ay magpatuloy, manalig, manampalataya sa Panginoon. Handa tayong tulungan ng Diyos anuman ang ating mga pasanin, pasakit sa buhay. God bless po and count your blessing, mga brothers and sisters.